Ito ang pinaka-paborito kong Chinese restaurant in Manila. Kasi po, napaka-consistent. Maski po sa mga kaibigan kong Chinese, sinasabi ko, ito ang pinaka-paborito kong sweet and sour pork. Because in this restaurant, madidiscover mo, ma-experience mo ang finest Chinese culinary treasures. Ito yung most basic representation of how complex yet simple yung Sichuan cuisine. Uy, grabe naman yung Hong Kong chicken. Tignan mo, ilalapit ko yung mic. Yung rinig mo yung lutong ng chicken. My God! Yung freshness talaga, isa sa mga key characteristics ng Chinese cuisine. Kung Hei Fat Choy! For our Chinese New Year special episode, bisitahin natin ang aming mga paboritong Chinese restaurants here in Manila. So nandito po ako ngayon sa Marriott Hotel Manila to revisit my favorite Chinese restaurant, ang Manho. And I'm very, very happy because this 2026, tignan nyo po, Michelin selected na po sila. So halika, pumasok tayo. Sumilip sa kitchen. I'm very excited kasi first time kong masisilip ang kanilang Chinese kitchen. Hello, Chef! Hi, Chef Barbie. Kamusta? Si Chef Welly. Hello po. Nako, Chef, thank you ha. Thank you, thank you. Welcome po, Chef, dito po sa aming Manho Kitchen po. Ay, sige po, alika. Chef, first time kong makakapasok dyan. Sige po, Chef. Sa kung ilang taong kaming suki dito. Masisilip natin. Ito, Chef, ang laki pala ng kusina nyo. So ito po is exclusive for Manho. Yes po, Chef. Grabe, ang daming wok. And dito ang dim sum. Yes po, Chef. Yan po yung dim sum area natin. Diyan lahat ng mga siumay, hakaw. Pero po, ang dim sum po natin is only until 6 p.m. Yes po, Tama? Chef. Yes po. Okay. Tapos ayan naman ang mga wok. So lahat ng stir-fried dishes dito niluluto. Yes po, Chef. Yes. Ito mukhang order namin Yan po, to. ito po, Chef. Ito yung order niyo mamaya. So, may dagdag lang ako dito ng 2 dish. Ito yung beef at saka itong seafood mamaya para matikman mo naman yung ibang putahe namin. Kasi po, pag kumakain kami dito, Chef, yan at yan ang ino-order namin. Okay. Palaging yan. Okay. So, ano po ba ang dish na masasabi nyo na uniquely Manho Manila? Siguro yung pinaka-special ano namin dito is yung Peking duck po namin. Yung Peking Yes, duck. yung Peking duck. Okay, so ayan, na-order na din namin yan. And masarap talaga. Para ang special dun sa Peking duck nyo, Chef, yung pinaflambe. Yes po, yun po. Para nagdagdag flavor yun pagka napaplambe po siya.
Yan. Okay. So, hindi Yung lang smoke. siya pang show. Hindi po, hindi lang siya pang show. Kasi Pang yung smoke, flavor yan. din. Yes po. Ano naman po ito? Ang At mga Mushroom mushrooms. po, ito yung shiitake mushroom natin. Ang mga ingredients dito, chef, mga imported po Yes ba? po, mga imported po. Halos imported lahat. Oo, nanggagaling pa ng China. Yung iba, yung Diba? mga beef natin, nanggagaling ng Australia. Oo. Lahat po ng gamit natin dito is mostly lahat imported po. Kaya malambot. Yes po. Ito po, chef, Ito yung Hong Kong chicken natin. Sir. Hong Kong chicken. Yes po, ito yung Hong Kong chicken natin. Yan po ba yung nilalagay sa cold cuts? Depende po kung mayroon po silang request na Hong Kong chicken, yun po yung ilalagay natin sa cold cuts. Parang Ah. hindi ko pa natitikman yung Hong Kong chicken na Pwede yan. naman, Chef. Ito, baka pwede natin matikman mo to mamaya. Okay. Ano pong pinagkaiba niyan? Yung medyo juicy siya kaysa local natin na manok po. Oh, wow, Hong Kong chicken. Parang ngayon ko lang yan narinig. No, ang galing. And then ito yung Ito yung Peking duck yes po. natin. Yes po. Kung ready na kayo, Chef, lulutuin na namin itong Peking duck para sa'yo. Sige po, gusto natin makita yan, lulutuin yung Peking duck. Yes. Chef, ilang taon na kayo with Marriott? From Marriott, mag-11 years na. 11 years. This coming March po. With Manho po. Yes, with Manho and Banquet. Mula po nang nagsimula kayo, dito na kayo sa Manho. Dito sa Manho, pero marami na po ako pinanggalingan na Chinese restaurant Oh, talaga. wow! Ano sa palagay niyo, chef? Kasi ang Manho, ako po personally, may magtatampo man, ito ang pinaka-paborito kong Chinese restaurant Wow. in Manila. Kasi po, napaka-consistent. Ano sa tingin niyo, chef? Bakit ang Manho ay binabalik-balikan? And recently, nabigyan kayo ng Michelin Selected Recognition. Una po, yung mga gamit namin is imported. Kaya yung maintain yung juice ng mga karne namin. Opo. Tapos mga ingredients namin is imported. Kaya yung flavor niya is talagang maintain po yung lasa. Oo, authentic talaga. Authentic flavor po talaga. Totoo naman Yan. po talaga yun. Chef, anong pinaka-paborito mo sa menu? Kung ikaw, kasi alam ko kumakain ka dito. So kung sa akin kasi ang pinaka-favorite ko na crab. Yung crab. Yung crab yung favorite. Alaskan king crab. Yung Hindi, po ba? kahit yung local lang natin Yung na local yes po. na crab. Yun Anong yung, luto po? Steam lang. Kasi Steam. nandun yung niya yung tamis ng crab, tapos yung sausawan mo lang is kahit vinegar. Oo. Yun yung favorite ko na Opo. pagkain. Oo nga, no? Kasi makikita mo, ang seafood nyo po dito, fresh na Yes, fresh. Kung first time naman kakain sa Manho, ano yung dapat nilang orderin? Siguro lahat ng mga first time na kumain sa Manho, siguro unang-una, itong Peking duck natin. Yes. Yan. Kasi sobrang sarap dito, crispy yung balat. Tapos pangalawa, yung mga lobster natin kasi live din yung Live lobster. talaga. Yes po, fresh po yung lobster natin. Opo. Tsaka chef, kung pwede kong idagdag, yung Peking duck po kasi dito, hindi siya sobrang mahal. Magkano lang yan, di ba? Ang Peking duck, ipa-flash na natin, nakalimutan ko yung presyo, pero it's very affordable. Sulit na sulit, at saka 2 ways. Yes po, pwede po siyang i-3 ways. Pwedeng Pwede po, 3 ways. pwede siyang i-3 ways. Chef, thank you very much. Welcome, Chef. Welcome po. Thank you. Hindi ko naaabalahin si Chef dito kasi ipe-prepare na po nila yung Peking duck natin. Yes po. Panoorin natin. Okay. Wow! So ganito yung style ng Peking duck nila dito sa Manho. Uy, ang crispy oh. Ang crispy. So yung duck mismo nanggaling pa ng Beijing, China.
from Peking. Ang bango. And then ito po yung crepe. Chinese noodle na. Chinese pancake. Short bigit ba? Sige po, ayan, mag-flambe. Oo nga, ano, yung amoy pa lang, alam mong nadagdagan yung flavor nung duck. Ayan, ilalapit ko yung mic para marinig niyo po yung lutong ko. So, etong Manho Flambéed Specials, yan yung roasted flambéed Peking duck in 2 ways. And pwede mo pang i-request na 3 ways, including the soup. That's 5,988 pesos. So imagine if you're celebrating a birthday, anniversary, or simply celebrating life, napakagandang may pagganito ka. Di ba? Ang bongga for 5,988. And, well, pang ilang tao na din yan, oh. Pang ilang tao po ba normally? Good to 4 to 5 persons na. 4 to 5. Okay. O, di 4 lang ang imbitahin mo, parang. Apat lang ang Oo, iimbitahin. pipiliin ko lang yung iimbitahin ko. Hindi, tsaka bibigyan ko kayo ng tip. One of the reasons also kung bakit paborito namin dito is because you can avail of the Club Marriott membership. Pagka binili mo po iyon, you get automatic mga 20 to 30% discount every time nakakain ka. And they have vouchers. Hindi po sponsored ito ha. Talagang nagpapa-member kami non yearly. Sulit po talaga yon. And makikita mo naman service deluxe. Ayan na. So, kompleto na ang ating orders. Ito lang yung first time namin o-orderin ngayon. First time namin in-order itong isang to. But the rest, yan po yung usual naming ino-order dito sa Manho. Kasi ngayon, iilan lang po kami. Pero pagka mas marami kami, normally, we would order steamed fish. Umu-order pa ako ng sweet and sour pork. Yung pala nakalimutan kong orderin. Yung sweet and sour pork, pwede pa ba? Oo, kasi yun ang favorite sweet and sour pork ko here in the Philippines. Totoo talaga yan, mamaya makikita nyo. And by the way, dear, si Miss Dayan po kasi, ang kanyang paboritong Chinese cuisine is Sichuan. Mamaya, may pupuntahan tayong isang Sichuan restaurant. Dito lang din yan sa ewan ko kung Paranaque ba yun or Pasay. I think Pasay, no? So, bibisitahin natin yun mamaya. Pero ngayon, yung paborito ko muna. This is actually Cantonese. Ang Cantonese, it's also one of the most, or hindi na nga one it's the most popular regional Chinese cuisine in the world. Yan yung nasa Hong Kong, nandyan sa may Guangdong province, sa Canton. Bakit? Ba't popular ang Cantonese? Normally, when we say Chinese food or kakain kami sa Chinese restaurant, Cantonese agad yon, di ba? Kasi di ba, Hong Kong is a business district. So dati pa, yung mga tao, yung mga travelers, when they would go to Hong Kong, yun yung kakainin nilang pagkain. And pagbalik nila sa kanilang mga home countries, yun na yung kanilang nakasanayan. And even Chinatowns, yung mga migrants, Chinese migrants, noong unang panahon, Cantonese din ang kanilang main language na ginagamit dati. So, yung pagkain, ganun din. Kaya di ba dear, kapag ka nagpunta ka sa mga Chinatown, even abroad, typically, mas popular yung Cantonese.
Diba? Maski naman tayo, yun yung nakasanayan natin. Pero mamaya, may pupuntahan tayo ulit na Sichuan restaurant. Para kung sakaling you want something new, di sumubok ka naman ng iba. Ayan, so, ang sasarap. Grabe. So, alika, kumain na tayo. Alika na, nandito din si Larry. Makaka-join siya for our late lunch. Ito yung pinaka-paborito ko dito sa manho. Yung salted egg beans. And by the way, ang manho, ito baka hindi mo pa alam, hindi lang sa Philippines. It's a Marriott brand na meron din in China, meron din in Bangkok. Ang ibig sabihin po ng manho is treasures. Diba? Hindi. Kaya nga ako nakikinig eh. Oo, Hindi ko treasures. And totoo naman talaga because in this restaurant, madidiscover mo, ma-experience mo ang finest Treasure. Chinese culinary treasures. Ayan. So, Kaya yan ito, surprise ni Chef. tignan nyo to, oh. Itong surprise ni Chef na. Pa-surprise ni Chef yan. Ito munang salted egg beans. Ang sarap. And isa pa pong trivia, ang mga dim sum, no, yung mga dim sum na yan, it's Cantonese. Cantonese cuisine ang dim sum. Wow, US beef ribs. Second way of Peking duck po. Yung second way ng Peking duck, wow. Also, pag umorder ka pala ng Peking duck, talagang yun pwedeng, alam mo yun, kung medyo dalawa lang kayo, you're craving for duck, pwedeng Peking duck, appetizer yan yung main course, tapos pwede ka mag-request ng third way kung kaya mo pa. Ito, first time nating matitikman ito. Kasi sinabi ko kay Chef kanina, ano ba yung hindi pa namin natitikman dito? So, yung beef. Ayan naman po, ano po yan? Hong Kong chicken naman. Wow, yung Hong Kong chicken. Ang daming pagkain. Parang ngayon lang yung pinakamadaming pagkain na nasa harapan ko. Ngayon ko na. First time mo na. Kasi, nilambing ko si Chef doon. Sabi ko, Chef, di ba kanina sa loob ko, Chef, hindi ko pa natitikman yung Hong Kong chicken. And by the way pag po nag-vlog kami sa mga restaurants, nagbabayad po kami in full. I can show you the receipt if you want. Pero kagaya po niyan, sinabi ni Chef, papadalhan kita ng ibang mga dishes na hindi mo pa natitikman. Hindi naman po kami humihindi doon. Kasi syempre, that's their hospitality. Diba? And talaga pong dito, suking-suki po talaga kami. Dito mismo sa mesang ito, ilang birthday celebrations na po ng family and friends ang nangyari dito sa Manho. Kaya napaka-special po nitong restaurant na ito para sa aming pamilya and to our extended family, sila Tita Let Cruz, sila Tita Nini, diba? Totoo po talaga yan. Last month lang, nandito kami, we celebrated Tita Nini's birthday. Dito mismo sa lamesang ito. Di ba? Akala ko may dala ka pa eh. Wala na. Yung sweet and sour pork na lang. Okay. So ayan, tikman natin ang sarap nito. Para sa akin kasi, Cantonese food is one of the safest na and comforting na Chinese food. Kasi 'di ba, yung ibang regional cuisines of China, masarap din talaga. Kaso lang, kapag ka hindi ka pa sanay, yung medyo ay parang maanghang, ay parang masyadong madaming herbs and spices, this is the safest. And maybe, ito din kasi talaga yung nakasanayan natin. Diba? Growing up, kapag magcha-Chinese restaurant ka, it's really Cantonese. Kayo ba, anong nagustuhan nyo dito sa Manho? Ano yung best memory ninyo dito sa Manho? Ito, parang automatic sa atin na pag, dito tayo kumakain. Itong salted, di ba? Yung Kasi salted egg, no? napaka-crunchy.
Tapos very flavorful. Mm-mm. Diba? The use of natural ingredients, yun yung nagpa-elevate dun sa mga dishes nila. And kahit malamig na yan, malutong pa din. Totoo po yun. Yung kanilang char siu pork ang lambot. Ay, may favorite, may ultimate favorite. Maski po sa mga kaibigan kong Chinese, sinasabi ko, ito ang pinaka-paborito kong sweet and sour pork. Kasi kita mo naman oh. Kita mo yung very natural yung color. Diba? And this one, this is the shrimp toast. Ito, makikita mo, parang may caviar pa dun sa ibabaw. Ewan ko kung caviar yung nilagay nila sa ibabaw. This is perfectly cooked. Ito yung parang, para sa akin ha, one of the symbols na ang Manho is a high-end Cantonese restaurant. Kasi ito, napakasimple. This is just toast, nalalagyan mo ng butter, and then may shrimp, and then may sauce. But, kailangan mo siyang i-execute ng maayos para makuha mo yung malutong na texture ng labas while maintaining the juiciness of the prawn. Lagyan natin ng sauce. Masarap, no? And syempre, yung kanilang yang chow fried rice. Ang fried rice po, in Cantonese cuisine, normally sineserve po yan sa huli. Kasi daw po, kakain ka muna ng mga ulam, ng proteins, vegetables, kapag hindi pa busog yung mga bisita, filler yung kanin. Pero kasi dito sa atin, sa local culture nating mga Pinoy, kasabay yung kanin. Kaya kami po, when we would eat here, and in other Chinese restaurants, even in Hong Kong, we always request na yung fried rice iserve na kasabay ng main dishes. Yun lang po ay nakasanayan namin. So, kanya-kanya po yan. So, kainin na natin yung fried rice with my favorite sweet and sour pork. Yung siomai nila dito lasang sosyal. Pero yung presyo, alam mo, ipapapost ko yung menu. Kasi yung iba, totoo naman to, no? Akala nila pag sa hotel yung restaurant, mahal. 'Di ba? Na hindi kaya. Pero actually, very reasonably priced ang mga pagkain dito. Uy, ba't hindi ka kumakain? Nahihiya ka ba? Pag may camera, nahihiya si Miss Dayan eh. Gusto mong beer? Yun na lang siya. Pagkatapos sila paano kumain ng Xiaolong Bao. Yan, ituro mo how to eat Xiaolong Bao. Breeding 101 by Miss Dayan. Breeding. Etiquette 101. Ganito niya. Nalagyan ata ng sauce. Amiso. Eto. Amiso. Ito, napapakahalat ang first time mag-Xiaolong Bao eh. Yan yung sauce. Ba't dyan nakalagay? Saan? Eh, gusto ko dito. Hindi. Saka may ano kasi yun eh, liquid sa loob. May soup. Kaya dyan nilalagay. Oh, ayaw ko kasi nung nagugulat ako, kaya kinakagat ko yun. Hindi. Nakakagatin ko. Kasi baka mainit pala. My God! Ang laki, malaki. Oh, ayan. Pagbutas na. Kailangan hahawakan mo daw yung gano'n. Pagbutas na nga. May mga magko-comment naman yan. O may magko-comment na. Iko-correct nila yan. Iko-correct Hindi nila. ako marunong. Hindi siya marunong. Ganito dapat. May soup, may sauce. Yan na yung pwede mo nang isubo ngayon. Kanya-kanya talagang paraan eh, kung saan ka nga masaya. And then siya po, ayaw niya ng masyadong wrapper. Ito kasi hawakan to. Ganun ba yun? Yung taas ko hawakan. Hindi nga, totoo. Seriously? Oh, gawa. Well, uy, grabe naman yung Hong Kong chicken. Tignan mo, ilalapit ko yung mic. Yung rinig mo yung lutong ng chicken. Eto, di ba, sinabi ni chef, parang bihira na may Hong Kong chicken. Season
seasonal ano yan. Dear. Seasonal. Ano na? Ano? Uy, ang sarap. Ang sarap ng Hong Kong chicken. Ngayon ko lang din natikman to dito. Ang sarap. Ito. Hindi ko pa din natitikman ito. This one daw, ito din kasi this restaurant, very innovative sila. Since marami silang regular customers, nag-o-offer sila ng mga new items on the menu. And ito, ngayon ko lang nakita, this is Sichuan style salmon with Japanese cucumber. Dito ko na lang po ilalagay. So, yung salmon is raw, parang sashimi style. Ay, nahulog. Malinis pa po yan, walang 5 seconds. Sarap. And this is the beef tenderloin. Ito yung paborito ko dito. Paborito mo yan. Kasi malambot talaga. Yung totoong tender yun. Bakit hindi ba totoo? Minsan, May mga tenderloin kasing hindi maganda yung quality. oo, magatin. Diba? Oo. Sabi kasi ni Chef, Australian tenderloin ang ginagamit nila. Etong seafood, tikman natin. Grabe ang seafood. May scallops. Dear, may tanong ako. Ang ano ba dito? May MSG? Wala. Wala. Hindi po kami gumagamit na. No MSG. Yung scallops, alam mong sa 5-star hotel kitchen talaga niluto. Kasi it's perfectly cooked. Ang scallops po kasi, medyo critical yan eh. Pagka hindi ka experienced sa pagluluto niyan, you may overcook it or you may undercook it. So, kailangan magawa mo perfectly yung tinatawag na carry-over cooking. So, you need to cook it at high temperature, kaya perfect yung kanilang high-pressure wok. And then, you will let the carry-over, yung wala na sa apoy, pero dahil mainit siya, tuloy-tuloy pa din siyang naluluto. Yun yung magluluto sa kanya completely. Kaya very juicy itong scallops na to. Ito po ay makakapagpakain ng 100 tao. Tatatlo lang po kami ngayon and the camera team. So, pinakita lang po namin para ma-experience din po ninyo, mabusog ang mga mata nyo, and you'll have an idea kung ano na yung o-orderin ninyo pag kayo naman ang kakain dito, or kung kumakain na kayo dito, ano pa yung pwede ninyong orderin na hindi nyo pa nasusubukan. Tikman ko naman yung duck na second way. Grabe, ito kumuha na lang ako ng maliit. Sorry po, pag prito kasi minsan kinakamay ko. Hindi pa po tayo natatapos sa main course. Kailangan abangan po ninyo ang dessert dito sa Manho. Kasi kung gaano kayo nag-enjoy sa kanilang mga main dishes, promise, their dessert wouldn't disappoint. So kung 3 lang ang pwede mong orderin, ano yung top 3 mo na o-orderin? Or yung top 3 recommendation? Ang hirap naman. Siguro ito, hindi talaga pwede mawala ito kasi ang sarap talaga nito. Tapos, itong tenderloin na to. Yung tenderloin. Yeah, parang safe kasi siya na parang kahit sino siguro feeling ko magugustuhan. Yes, correct. Tsaka, ito. Sweet and sour pork. Tsaka, ayun, pa-add na lang ako na. Tumawad ka na ng isa, yung ano yun? prawn toast. Hindi. Yung Hakaw. hakaw. Sarap din ang hakaw. Iba yung hakaw nila dito, social. Kasi dito ginagawa talaga yung mga dim sum, di ba? They have a Chinese chef na gumagawa talaga ng dim sum. Parang nasasad kasi ako sa hakaw na parang may mga ang daming harina. Yung parang, Oo. diba? Ayan. Eto Parang hipon talaga. feeling mo talaga napaka-premium ng laman. Premium, that's the term, di ba? Premium talaga. Ikaw naman, Miss Dayan. Ako kasi parehas lang yung gusto ko nito eh.
Sinabi na. Pwede ba may originality Hindi, naman? sinabi na kasi yung sasabihin ko. Ito talaga yung paborito ko dyan, yung tenderloin. Di ba? Tapos, ito. Kasi lagi yung nauubos eh. Yung, di ba? Yung dalawang yan. Pag kumakain tayo dito. Tapos, yung pangatlo, pinag-isipan ko. Ito na lang duck. Yun daw. Kasi parang nagiging festive yung celebration Yes. dahil sa kanya. Nung di ba, yung dadating yung duck, Oo. tapos aapo yan. Yung mararamdaman mo na may sineselebrate tayo na special. Nagiging special yung celebration dahil sa kanya. Tsaka parang ang dami, di ba, ng itsura niya. Kahit isang duck lang siya, parang dumadami siya. Tsaka masarap Yan. talaga. Yeah. Speaking of the duck. Masarap Masarap talaga siya. Tsaka celebratory food naman kasi talaga yan eh. Di ba nga kung babalikan natin yung history ng Peking duck, ang kumakain po niyan ay mga royalties in China. Di ba? Mga emperor ang kumakain yan noong unang panahon. Ako, kasama pa ba ako dun sa top 3? Ang binabalik-balikan ko talaga dito, mahilig ako sa fried rice, mahilig ako sa sweet and sour pork, and mahilig ako sa prawn. So either yung prawn toast o kaya yung hakaw. Kasi ako po yun ha. Kung mag-isa kong kakain dito, I'll order the fried rice, the sweet and sour pork, and the prawn toast. Kasi ang sarap talaga. 'Di ba? Perfectly executed eh. Yun. Premium yung kanyang lasa, premium yung service. Although, just a disclaimer, wala pong perfect na restaurant, ha? There's no such thing as a perfect food establishment. So, sa ilang taon po namin kumakain dito, talagang minsan pagkapuno, mas matagal dadating yung order mo. Sa lahat naman po ng establishments, nangyayari yon. But flavor-wise, and yung quality ng service, yung kanilang warm hospitality, no, yung branding nila dito, na maintain talaga nila yon. And actually, mas nag-i-improve pa over time. Yun yung binabalik-balikan namin dito. Tsaka yung alam na nila na pagka regular customer ka, kung ano yung in-order mo nung nakaraan, magre-recommend sila. And sometimes, yung i-recommend nila, magugustuhan mo. Minsan, hindi magsuswak sa panlasa mo. And it's okay. Diba? Ganun yun. So, again, I'm very happy to share sa inyong lahat itong aking favorite Chinese restaurant. Ngayon lang, nag-materialize because it's Chinese New Year. Para maiba naman, makita nyo lang yung aming mga comfort restaurants. Diba? Pagkagaling ng airport, dito kami kakain. Ganon. Kasi paghapon, meron nga silang dim sum menu dito na iba't ibang klaseng dim sum until 5:30 in the evening. And then, may mga function rooms silang magaganda na pwede mong gamitin. So, ipapa-take out po namin yan. And, hinihintayan ni Miss Rosette at ni Nanay Rose yung iced tea, no? Dahil hindi po sila nakasama, ipapauwi namin yan kasi may bibisitahin pa kaming isa pang Chinese restaurant. Papauwi namin yan sa Binyan dahil hindi sila nakasama at meron silang mga errands na ginagawa doon. We'll wait for our dessert. Ayan, our favorite part, dessert. So, eto yung mga palagi namin ino-order dito. Meron din po silang butchi na masarap din. Masarap din yung kanilang almond lychee. Actually, lahat naman ng desserts nilang masarap. Pero ang hindi mo pwedeng ma-miss talaga is this one. Yung kanilang lava tart. Lava tart bun. Ito, may surprise to. Bibigyan kita ng tip, ha? Huwag niyong kakagatin. Huwag niyong kakagatin. Ganito. Ako lang po ito, ha? Tignan niyo kung pare-pareho kami ng pamamaraan. Bubuksan mo muna siyang ganyan kasi I'll show you the inside. Oh my. Ayan o. Ito talaga, real salted egg yolk. Kasi nakikita mo nagse-separate yung mantika.
Ibig sabihin, walang starch. Ito yung paborito ko dito. Yes. Paborito natin lahat. Yes. Kaya nag-aagawan kami dito. Ano naman sinasabi pa nag-aagawan eh. Baka sabihin. Di ba? Totoo naman eh. Ito masasabi ko to with all honesty. Ewan ko kung kayo ha. Sa lahat ng natikman kong ganito, dito pinakamasarap. Kasi 'di ba sa Hong Kong, even in mainland China, nag-o-order tayo ng mga ganito. Masarap din, but here in Manhos, dito yung pinakamasarap na salted egg buns. Yung kanilang egg tart po dito, you will see how flaky the crust is. And the crust is also hindi homemade. O kasi this is their home, di ba, Marriott? Homemade yung crust. And meron pang bird's nest sa ibabaw. Ang sosyal, di ba, yung bird's nest? Ano nga yung bird's nest? Sa Palawan yun eh, di ba? Ay, grabe ang kabusugan natin. Creamy. Ayan. So, nag-enjoy talaga kami as always. 'Di ba? Masasabi mo na ang isang restaurant is really consistent and enjoyable. Kung sa tuwing babalik ka, it gives you the same happiness. 'Di ba? Or even more. So, enjoy na enjoy kami. Sineshare lang namin sa inyo yung kasiyahan namin. So we hope that when you visit Manho, ganun din po yung inyong maging experience. Diba? So, again, iti-take out namin to, we'll get the bill, and dyan lang kayo. May isa pa tayong pupuntahan. Yun naman ay favorite restaurant ni Miss Dayan. Kaya po medyo hindi namin sinagadang... Hindi pa kami nagpakabusog. Yan. Kasi, ano lang, tumikim-tikim lang. Yung lagay na yan. Hindi, si Teresa kasi, busy, kaya hindi nakasama. Yun. Pero di na ako mag-join sa susunod. Dapat siya. No, may klase siya, hindi na siya makakasama doon sa susunod. Favorite din ni Teresa dito. Diba? Favorite din ni Teresa. So, ayan po. Thank you very much and see you doon sa next restaurant. Ayan, nandito na tayo sa favorite Chinese restaurant ni Miss Dayan sa Guangzai Alley. Ba't ba gustong-gusto mo ng Sichuan food? Kasi, very natural yung lasa niya. Talagang, ang pampalasa niya yung Sichuan chili, Sichuan pepper, lalo yung may sabaw. Yung may sabaw, di ba? Maanghang na fish. Mga spicy, robust flavors na pagkain, yun yung mga hilig niya. And pinapartner mo with beer. Diba? And ikaw ang nakadiscover nitong restaurant na to. Diba? Dito lang po ito sa Walter Mart in Pasay, sa may Macapagal Boulevard. Diba? And by the way, nagpunta po kami dito ng lean hours para hindi kami makaabala sa ibang customer. So, after lunch service na po ngayon. Okay, so Miss Dayan, umorder na tayo. Nandito din po yung owner, si Sir Tony, and pinaunlakan tayo ng quick chika. So, halika, puntahan natin siya. So with us is Sir Tony Wang, the yes. owner of Guangzai Alley Restaurant. Yes. Sir, thank you very much for accommodating us. This is such a nice concept
Because me and my sister, we Okay. love Sichuan food. Oh, spicy food, right? Spicy food. Sir, what made you bring this concept to the Philippines? It's ours Sichuan flavor food, right? Uh-huh. Yeah, this is top of the Chinese food. Yes. Yeah, in China they have a different province, and the different province they have their own food style. Mm-hmm. Yeah, so for our food, so we bring the spicy flavor for here. Mm-hmm. Yeah, so this is our original plan. So I think in the future there will be more Filipino like this kind of food. This is what Yes. I'm thinking. Yes, What's yes. my plan? Yeah. Because you're originally from Chengdu, right? Yes, yes. Mm. Did you have difficulty bringing the local ingredients to the Philippines? You mean the ingredient? Yeah. Yeah, we have imported like ours the chili or Chinese pepper. Uh-huh. Yeah, some special flavor seasoning we are bringing from China. So you really import it regularly. Yes, So yes. all of the ingredients that you use are really authentic. Yes, yes, especially the seasoning side. The seasoning. Yes, yes. Oh, nice, nice. How about the chefs? Are they also from China? Yeah, we have invite them coming here to teach the Filipino chef Mm-hmm. to cook this kind of food. Yeah, that's why for now, ours the Filipino chef also can cook this kind of special food already. Yeah, all the China the food. So I think in Sichuan is the best one. Because they say Sichuan is the culinary capital of China. Yeah. And that's what makes Sichuan cuisine Yes, yes. more special. Yes, It's yes. the cooking techniques and the use of ingredients, Yes, the yes. aromatics that Yes, are yes. very unique to that province or to Yes. that region. Sir Tony, I'm curious, what's your most favorite Sichuan dish? What is the best one? Much better. You try one by one. You will You know. try one by one. Oh, that's the best answer. You Yes. try one by one. You try everything Yes. on the menu. Okay, so ayan, itry na daw natin. Sir, thank you very much again. And we're going to enjoy our lunch. But Okay. first, we'll visit the kitchen. Okay, okay. Thank you, Sir Tony, Okay, and okay. more blessings to your business. Okay, okay. And keep on bringing delicious Chinese recipes to the Philippines. Yeah, okay? and we have a new restaurant in BGC. Will be Oh, in BGC. yes. That's why this is our plan to open in BGC because Okay. BGC they have more international customer, Yeah. right? Yeah, more people, more investor coming to Philippines. They go to BGC, right? So we will soon open in BGC. Oh, ayan. Mas matitikman natin. And you have a branch in Makati also, yes, right? Yes, yes. Makati, BGC, Pasay. Yeah. And Pasay. Oh, wow. Very accessible. Soon, you'll open one in Laguna because we are from Laguna. Okay, okay. Yeah, let's see. Okay. Thank you very much, sir. Okay, okay, Thank yeah. you. Okay, yeah, thank you. Thank you, thank you. Okay, okay. So ayan, nagpaalam tayo kay Sir Tony and pinayagan po tayong masilip ang kanilang kitchen. I'm very excited dahil first time ko makakapasok sa ganitong commercial kitchen, Chinese kitchen na Sichuan foods ang niluluto. And with us is Miss Leia, the restaurant manager. Miss Leia, salamat ha. Alika, pasok po tayo. So ito daw, it's kitchen. In Chinese character. And si Miss Leia, you speak Mandarin. Yes, sir. You've been with this restaurant for how many years? 8 years. 8 years, Almost 8 wow. years. Halika po. And ang ganda ha, tingnan ninyo, even the door is wood. Para ka talagang nasa, alam mo yon, yung parang pumunta ka lang sa Chinese kitchen. Amazing. Halika po, pasok tayo. Oh, wow! Ito yung order natin. Yes, sir. Umorder tayo nung kanilang bestseller na fish and yung intestine. Apa.
And yung amoy dito, Miss Leia, para ka talagang nasa very authentic. Ito, yung binabanggit kanina ni Sir Tony. So, Sir Tony, these are the authentic spices from Sichuan. Wow! So, makikita natin, no, talagang Chinese character yung nakasulat. So, talagang galing China. So, ayan po, pinakita lang natin ng mabilisan. Huwag na tayong magtagal dito for sanitary purposes. Thank you very much, Miss Leia. So even ang beer nila dito, Chinese beer. Sarap. Parang nasa China. Para ka, well, yun naman talaga yung reason, di ba, kung ba't mo nagustuhan dito sa restaurant na to. Kasi nung kababalik lang po namin from China, si Miss Diana, namimiss niya yung araw-araw namin yung restaurant sa Shanghai na everyday natin kinakainan. Oh, Na-miss mo yon, so nag-research ka and you found this restaurant. kaya nagyaya ako dito. Parang, Nagyaya siya dito and nagustuhan namin, Guangzai Alley. It's called Guangzai Alley because in Chengdu, yung Guangzai Alley, it's like an old street na binibisita ngayon ng mga turista. May mga restaurants, may mga shops. It's a traditional street in Chengdu. Hindi pa kasi kami nakakapunta doon, kaya hindi ko kayo mabigyan ng detalye. Ayan, dumadating na po pa isa-isa yung aming mga order. Ito yung kanilang yang chow fried rice, the mapo tofu na nung dumating nagsisizzle, the beans, this is the intestines, and this is yung parang potato na spaghetti. Ito yung isa sa pinaka nagustuhan ko sa Sichuan cuisine. Kasi it's perfectly cooked. And makikita mo, yung binanggit nga kanina ni Sir Tony na it's really the cuts, the flavoring. Ito yun eh. Napakasimple. Patatas lang, but it's well seasoned. It's well cut. It's well cooked. Nandun talaga. Para sa akin ha, ito yung most basic representation of how complex yet simple. Yung it's complex, pero yung when they present it, it's simple. Yung Sichuan cuisine. tsaka ang fresh ng mga ingredients ng mga Chinese. Yes. Mga Chinese food din. Kasi mataas ang production nila. Malakas ang production nila doon. Ayun ba yun? Ng mga vegetables, diba? Oo. Fruits. Yung freshness talaga, isa sa mga key characteristics ng Chinese cuisine. Tsaka may pamaner. Uy, gusto ko ng tikman tong intestine. Dear, ang sarap. So, Ay, nako. You will know, di ba yung parang namamanhid yung bibig mo? Di ba? maangang siya pero kaya naman. Hindi yung parang maangang na maiiyak ka na sa angang. Oo. Parang buhay, di ba? Sarap Kailangan siya. kayanin pero wag kang iiyak agad. O, yan yon. Ang sarap. Masarap sa kanin. Ito, magkanin ka bakal. na. Complete na ang ating order, dear. Let's eat. During our last visit, ito talaga yung pinaka-favorite ko. Yung fried chicken. Ang bagong order po namin ngayon, yung intestine na napakasarap. Tinikman ko kanina. This fish, titikman natin.
Etong shrimps, dry pot shrimps, and ang ginagamit po nila is live suwahe. Kaya we expect na talagang malasa and fresh na fresh. And itong century eggs last time, ordinary century eggs. Pero ngayon po, yung golden. Ano? Yung favorite mong Mas fish. maasim na ngayon. Gusto kasi ni Miss Dayan mas maasim. So pwede mong i-request if you want it more spicy, if you want it less spicy, Sour. more sour. Tapos hindi ko na rin pinalagyan ng sotanghon. Yung fried rice nila, subok na na masarap. Sarap. Fried chicken. Notice the fried chicken, ang liliit po ng hiwa. And yun siguro ay para mas maging malutong and para mas manuot yung seasoning, which is yun talaga yung nangyari. Ang sarap. Yung potatoes, ayan o, parang spaghetti. And ito, hindi pa natin natikman kasi itong fish. Best seller daw po ito, Sichuan fish. Tikman natin. Para siyang sweet and sour, pero nandun yung Sichuan flavor. Masarap. Masarap nga siya, ang fresh ng fish. This is so good. Kung napansin nyo, kinain ko po siya ng buo. Kasama yung ulo kasi it's deep fried. And since maliliit siya, live suwahe, malambot yung kanyang shell. The mapo tofu, namamanhid na po yung pangako. And that's an indication na high quality na Sichuan peppercorns yung kanilang ginamit. Mapo tofu, isa sa one of the most popular na Sichuan dish. Dear, tikman mo tong century egg. Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong century egg. Bakit? Tikman mo. Ibang ano. Anong masasabi mo? Parang makunat. Makunat, parang nata de coco yung labas, di ba? And then yung loob niya is napaka-smooth nung yolk. It's really an experience. So ito, parang pag una mong tinikman, yung ay maanghang, ay ano, pero pag nakasanayan mo, talagang magugustuhan mo, no? Etong gulay kasi umorder na kami nito last time and masarap din siya. Oh dear, i-invite mo din silang subukan nila ang Sichuan restaurant. Subukan nyo dito sa Guangxi Alley. Kasi para na rin kayong pumunta sa China, mainland China, para ma-experience yung mga Sichuan dishes. Tama. And ito, sinisimula na akong pawisan. Ito yung masarap na pinagpapawisan ka kasi masarap talaga ng mga pagkain. Ako nga sinisipon ako eh. Ganyan talaga, di ba? Sisipunin ka, papawisan ka. And that's very normal. Maganda yan sa skin natin na ano. Talaga ba? lumalabas yung mga- Totoo yan? Kaya nakita mo, ang kiinis nila. O tsaka sabi nga, di ba, mga fit. Kasi yung pinagpapawisan ka because of the food. Ay, anyway, ang sarap. So thank you very much for watching this Chinese New Year special episode. Sana po na-enjoy po ninyo as much as we did. And bisitahin din po ninyo itong mga restaurants na to para ma-experience ninyo ang sarap. Diba? So Miss Dayan, thank you for joining me here. Mukhang enjoy naman si Miss Dayan, Ako diba? kahit ito lang yung palagi kong ulam. Alin dyan? Itong fish, tsaka yung intestine.
Okay, yun nga, yung mga Sarap favorites dyan. niya nandun. Yung mga favorites ko nandito, di ba? Para masaya po lahat. Di ba? So, ayan, thank you very much. Thank you po.